Pag-usapan naman natin ang mga latest developments ngayong araw. Makakausap natin si Professor Paulo Tamase ng University of the Philippines College of Law. Magandang gabi po, Professor Tamase. Magandang gabi din sa inyo, Nina, at sa inyong mga taga-subaybay. Professor, unahin natin ang Korte Suprema. Hindi naglabas ng TRO para sa pagpipigil ng arrest warrant kay Senator Bato de la Rosa. Ano po ang ibig sabihin nito? Kahit saan ba pwede nang arestuhin si Senator Bato? So normally, kapag nag-deny ng TRO ang isang korte, ibig sabihin nun ay hindi pinipigilan yung panig na respondente doon sa application para sa isang TRO. So normally, pwede na sanang magpatuloy nung planned na action yung panig na yun. In this case, yung Executive Department sa pag-aaresto. Siguro ang caution ko lang ay hindi pa kasi lumalabas yung resolusyon ng Korte Suprema. So marahil mayroong lengguwahe o language nung actual resolution na baka dapat tignan muna sa Lunes bago siya arestuhin. That said, medyo unusual din yung ginawa ng Korte today na naglabas kasi siya ng TRO denial via press release na hindi nagpapaliwanag. Kadalasan sa press releases ng Korte may kaunting paliwanag din kung bakit ganito yung ruling niya. So medyo hindi din tayo sigurado sa kahihinatnan nito. So medyo malabo. Kahit na nagsabi ng TRO, hindi natin alam kung ano ba ang ibig sabihin talaga nitong TRO na ito. Paano kaya kung nasa loob pa ng gusali ng Senado si Senator Bato? Maaari pa rin po ba siyang maaresto? Kung nasa loob siya ng gusali, then mauulit na naman yung nangyari noong Lunes kung saan essentially may standoff between yung Senado na nag-claim ng protective custody laban sa kanya at yung mga ahente ng Executive Department na sinusubukan siyang arestuhin. So to be clear, yung pag-deny ng TRO, kahit papaano nalinawan yun na hindi natin ine-expect yung Korte Suprema na pipigilan yung aresto at least in the next few days until lumabas yung desisyon niya doon sa kaso, yung pinal na desisyon. Pero mahalaga talaga sa mga ganitong bagay yung lengguwahe nung lalabas na resolusyon sa Lunes. So baka isa yun sa mga bagay na kailangan natin ng tabayanan. Oo, okay. Ito naman pong issue kay Senator Robin Padilla. Inilabas na ang video ng kanyang pagtulong kay Senator Bato. May naging paglabag ba si Senator Robin sa pagtulong kay Senator Bato? Unahin ko na pong sabihin na disappointing yung nangyari na iyon. I think ang expectation natin sa ating mga senador ay hindi magpipigil ng enforcement ng isang warrant or mga criminal na proseso. Ngunit hindi dahil disappointing o hindi desirable yung nangyari ay criminal siya kaagad. So ang tanong kasi kadalasan ay mayroon bang obstruction of justice? At bagaman mayroon sigurong kaso na pwedeng ibuo yung DOJ laban dito o yung appropriate na opisina laban dito, nauunawaan ko rin na madaming potentially na depensa si Senator Robin kung in case makasuhan to. Hindi ganun kalinaw doon sa batas na iyon kung nag-a-apply siya sa mga international crimes or mga krimen na nangyayari sa or nasasakdal sa international court. And therefore, hindi ibig sabihin na na hindi siya kriminal ay hindi naman masama yung nangyari. It's just that hindi natin siya, baka hindi lang siya mag-prosper sa ating mga korte. So hindi siya kasi may naririnig tayo, sinabi, obstruction of justice, harboring a fugitive. So hindi natin siya pwedeng kasuhan ng ganon? I think sa PD 1829, pwede naman siguro hindi lang ganun kalinaw yung kaso. So depende yan sa ebidensya na maipapakita ng mga partido at doon sa legal arguments na may lalahad nila sa korte. Dahil nga mayroong vagueness ng kakaunti doon sa lengguwahe ng PD 1829. Siguro maganda din banggitin na mayroong obstruction of justice na provision din sa Rome Statute. So, pero yung issue na yun kasi ay para sa ICC mismo or sa kanila i-litigate yung kaso na yun at hindi sa mga korte natin. So, pwede palang walang pananagutan si Senator Robin. Pwede niyang malusutan o madepensahan ang kanyang sarili sa nangyaring sinasabi ng ibang pagtulong niya sa pag-alis ni Senator Bato. Hindi naman po siguro walang pananagutan, wala pa siguro kriminal na pananagutan. Sinasabi ko lang po na may posibilidad talaga na makahain siya ng depensa para rito. Pero ultimately, dahil senador siya,
dapat yung mga botante ho tayo mismo, nag-iisip din tayo kung dapat ba ang mga binoboto natin or gusto ba natin na yung mga binoboto nating senador ay tumutulong sa mga pag-escape na ganito, tama ho ba yung ginawa ng ating senador na binoto, no? So yun po ibang klaseng pananagutan din naman yun. And I think pagdating dito kasi sa mga matataas nating opisyal, doon tayo mismo nagkukulang. Kadalasan naghahanap tayo ng solusyon sa korte, pero madami actually pamamaraan upang mapanagot pa rin sila. Totoo po ba yung nabanggit nyo kanina or kamakailan sa isang forum na technically pwedeng payagan ng internal rules ng Senado ang participation via video or Zoom? For example, ni Senator Bato. So, pwede siyang bumoto, pero what if now he is considered a fugitive? Sinasabi na pugante siya. Ano yon? Kahit sabihin natin technically pwede, pero pugante siya, paano po yun? So, dalawang pabilis ko siguro na bagay. No? Una, yung pamamaraan ng pagboto at pakikilahok sa mga proceedings sa Senado ay ultimately call ng Senado mismo. Bilang sila mismo ang gumagawa ng kanilang internal rules o yung internal nila na palatuntunan. Ngunit, importante din siguro alalahanin na sa impeachment kasi may pagkasagrado yung ginagawa ng mga senador. For one, no, hinihingi po silang o nire-require silang sumumpa ng ikalawang beses sa impeachment, no? Aside pa dun sa panunumpa nila na ginawa nila noong naging senador sila. So parang ang question sa saligang batas ay mas solemn itong gawain na ito. So dapat pag-aralan ng mabuti ng Senado kung kaya ba nila i-maintain yung solemnidad ng proseso kung via online lang ang participation or pagboto ng isang senador. Pangalawa po, hindi pa rin po kasi nanunumpa si Senator Bato at this point. So whether fugitive po siya or hindi technically baka hindi po siya pwede mag-participate sa impeachment trial hanggang makanumpa po siya ng maayos. Okay, and last question po. Paano kaya natin mape-prevent ang isang scenario kung saan itong mga co-equal branches of government, let's say the House, the Senate, the Supreme Court, end up in a, for example, massive deadlock or constitutional crisis dahil sa magkakaibang interpretasyon sa batas? So sa ating sistema po, ang final word naman po talaga ay ang Korte Suprema. No? Hindi po ibig sabihin nun na ang Korte Suprema ang pinakamahalagang sangay ng pamahalaan o pinakamakapangyarihan. Ibig sabihin lamang na sa disenyo ng ating sistema, kung may hindi pagkakasundo ang mga sangay ng pamahalaan, sila po ang last word. But that said, no, minsan hindi din satisfied yung ibang branches of government sa ginagawa ng Korte Suprema. Nakita natin yan especially in the last few years. So ang pinaka-importante po para sa ating mga sangay ay isipin muna kung ano po ba yung makabubuti doon sa larger na sistema imbis po na nag-a-assert po lagi ng kanilang kapangyarihan. No? Yung statesmanship po na yon, alam ko po parang palabok lang minsan na ginagamit. Pero actually, seryoso po talaga na duty yun sa mga sangay. Pangalawa po, mahalaga po lagi sa ating mamamayan at mga institusyon ng diagonal accountability, mga media, mga paaralan, na makilahok pa rin sa mga public na usapan. Kasi kung nakikita po natin yung last 2 weeks, mula doon sa kaguluhan last week hanggang sa kaayusan, relatively nitong linggo na ito, mukhang nakikinig po yung mga sangay natin sa ating mamamayan. Alright, maraming salamat, Professor Paulo Tamase ng University of the Philippines College of Law.